Wala raw tinatakot ang palasyo sa pahayag nitong lalabanan nila ang mga maninira sa gobyerno para sa pansariling interes. Sagot nila yan sa pahayag ni Senador Ronald De La Rosa na hindi raw dapat binabantaan ng Malacanang ang mga senador. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Bato-bato sa langit at tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Wala po tayong pinireten. Wala po tayong pinireten na senador. Sagot yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa sinabi ni De La Rosa na hindi magiging obstructionist ang Duterte Block sa lahat ng bagay. Ayon kay Castro, malinaw naman ang sinabi niya na welcome ang mga lehitimong oposisyon dahil kailangan ito sa demokratikong bayan. Ang hahadlangan lamang daw nila, yung mga tumututol maging sa magagandang programa ng gobyerno. May pahayag din ng palasyo sa depensa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na political persecution ang kanyang nararanasan. At kung ano man yung mga sinasabing di ko man hidden well niya ay hindi pa rin po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. Kailan lang naglabas ng arrest warrant ang Angeles City Regional Trial Court Branch 118 laban kina Attorney Roque at Whirlwind Corporation Incorporator Cassandra Ong. Nag-ugat ito sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 kaugnay ng illegal na aktibidad ng Lucky South 99. Handa rin naman ang pamahalaan na makipagtulungan sa Interpol sa pagpapauwi kay Roque depende sa magiging aksyon ng DOJ. Kasalukuyang asylum applicant sa the Netherlands si Roque. Pero babala ni Castro, hindi basta-basta magagamit ni Roque ang pagiging asylum seeker upang hindi mapauwi sa Pilipinas. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at mapapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issue ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.